Dapat na bang i-regulate ang mga pre-election survey? Isa yan sa mga pinag-aaralan ngayon ng COMELEC dahil maaari raw kasing naiimpluwensyahan lang nito ang mga botante. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ilang buwan bago ang eleksyon, naglalabas ng mga survey ang iba't ibang mga grupo para tukuyin ang pulso ng bayan. Madalas nitong laman, mga pangalan ng nangungunang kandidato at ang kanilang rating. Minsan din, nagiging batayan ito ng mga tatakbo para sa kanilang pangangampanya. Sinusuri ngayon ng COMELEC kung dapat bang bantayan at i-regulate ang mga survey na ito. To a certain extent, nagkikreate kasi ng tendency at saka nai-influensyahan yung mga kababayan natin. Dagdag ng COMELEC, marami raw kasi ang binoboto na lang ang pinakapopular na pangalan sa survey. Titignan nila kung sumusunod ba ang mga naglalabas ng survey batay sa mga alituntunin ng Korte Suprema pagdating dito. Taong 2001 ang dineklara ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang pagbabawal sa pre-election surveys. Pero may mga kondisyon sa pag-publish ng mga resulta nito. Dapat nilalantad kung sino ang nagsagawa ng survey, nagkomisyon, kailan ito'y sinagawa at paano pinili ang mga respondent. Nakasaad pa sa desisyon ng SC sa kaso ng SWS versus COMELEC na dapat mailantad din ang paraan ng pagsusuri sa mga datos. So hindi naman tayo against, but we will now undergoing the review of the propriety of allowing survey firms to release the results if not compliant with the decision of the Supreme Court. Si Dorothy, unang beses boboto sa Mayo. Hindi raw siya naniniwala sa mga surveys, pero ikinatuwa niya ang planong hakbang ng COMELEC na i-regulate ang mga ito. Kung yung post lang po is to based lang sa mga data from social media or public opinions is I think hindi po siya credible. Ikinatuwa rin ni Luis ang balak ng COMELEC. Mensahe niya sa mga kapwa boboto. Siyempre, ma-ensure din na yung kung anong content ng survey, kung ano yung magiging kalalabasan ng survey, accurate sa kung ano talaga ang nasa sa loobin ng mamamayan po natin. Ganito rin ang tingin ng ilang mambabatas. Sa sariling karanasan ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, hindi naman daw naging epektibo ang surveys pagdating sa kampanya. Pang mind conditioning lang daw ito at kadalasan kasi kapag nagre-release ng survey ang isang kandidato, ilang buwan bago ang eleksyon, may pagkakataon pa ang mga nasa posisyong humabol at palakasin ang kanilang kampanya. Ngayon pong 2 days before election, Sabado, Lunes sa eleksyon, pwede yan dahil ang intention mo, yung undecided, makuha mo. Meron ka pang isang araw, wala na akong panahon maghabol. Bagaman walang binanggit na partikular na survey, naniniwala sila ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na maaaring fake news din ng ilan sa mga ito online. Kahit anong social media ang gawin mo, yung tama hindi magiging mali at yung mali never magiging tama. Lalabas at lalabas yung katotohanan dyan. Kailangan daw aralin ng mga botante ang credentials ng mga kandidato at huwag magpadala sa mga survey. Ang tunay na survey sa May 12. Diba? Yung May 12, yun ang magsasabi kung sino talaga ang lamang, kung sinong mananalo. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.